Alright, guys. Good morning, good afternoon, or good evening. So, welcome back to my channel where I talk about most of the time about this vehicle, this Ford Everest trend. This one is year 2025, and just want to talk about its reliability and why it made me pick this vehicle instead of yung ibang brands like Toyota Fortuner or Nissan or whatever. Nissan Mayan saan nakalimutan ko. Basta yung SUV na Nissan. Ang first option ko talaga is Ford Ranger. Kasi, yun nga, pwede siyang gamitin. Ayan, Nissan Terra. Sorry, there's a Nissan Terra. So, yan. First option ko is Ford Ranger nga. Kasi at least, it magka-business. Magamit ko siya. But, I decided to go for the Ford Everest kasi, yun nga, pag, para kasing ano din parang pag pick up, lima lang yung sasakay mo. So if you're gonna be going somewhere kung medyo malayo, uh, limited lang yung capacity. So I decided to go with an SUV as well. Or instead, kasi nga, tsaka pala yung Ranger kasi is mahaba. So medyo mahirapan ako maniobra, patras. Ako kasi parang ayoko ng top of the line na Ranger ng time na yun. Yung wild track. Kasi nga 10 speed, diba? Automatic transmission. Eh, may mga naririnig ako. Yung mga previous 10 speed nila, there's issue or whatever. So, kung kukuha ako ng below nung top of the line, sport yata yan, not sure kung ano na eh. Wala pa yata siyang sensor sa likod. Correct me if I'm wrong. So, yun pa yung isa kong iniisip. So, kung kuha ko ng Ranger, tapos wala naman sensor sa likod, tapos ang haba-haba, baka magka-problema ako pag atras or what, diba? Kaya sisikip pa naman ng kalye rito. Unless meron talaga akong business na paggagamitan yun. I'll consider it right away. Pero wala naman. Kaya for Everest yung kinuha ko. Yun nga. Gusto kong itapit ngayon is kung bakit pansin nyo sa kalye marami na tayong nakitang Ford Everest, Ford Ranger, Ford Raptor sa kalye. Seems like marami nang nagtitiwala sa Ford Ranger. For example, para sa akin kasi kaya ko pinili mag-Ford aside sa ibang brand, Toyota, Nissan, or ibang Chinese brand na patok sa technology is because yung ano nila, yung warranty. So they have 5 years warranty. I'm not sure kung sa lahat ng model, but I'm pretty sure kasamang Ranger, Raptor at iba pa. Kasi itong Everest ko ganun. So yeah, I decided to go for the Everest or for Ford. Then, ayaw po ako matrasan nito. Medyo masigip sa amin ngayon. So, yun.
Aside from the 5 years warranty in case anything happens, diba? Yun nga, protected ka, baka rin may. So, aside sa protected ka, trust, may trust ka, in case anything happens sa electronics, light, or whatever, covered ka ng 5 years warranty. Aside from that, nagustuhan ko rin yung PMS nila. Parang isang beses lang sa isang taon or 10,000 kilometers. So, whichever comes first. So, para sa akin, mahalaga yun. Or it's a selling point kasi I'm a busy person, so I work from home from morning to night. So, I don't have the luxury of time, going. Sa Kainta ako pa kasi kinuha eh. So, malayo sa akin. So, having your PMS once a year, it's a plus for me. Plus points. Also, aside from that, yung size ng sasakyan. So, depende yan eh. Kung, kung sanay ka na mag-drive, kung sanay ka sa malaki, parang normal na lang sa ito. Kasi, pero ako galing kasi sa sedan. So, nanibago ako nung una. Mataas siya, tapos malaki. Feeling ko sasabitan ako ng lahat. Ng motor, tricycle. But, may advantage din siya kasi, again sa looks, kasi nga, malaki siya compared sa Montero, sa Nissan Terra, not sure. Pero parang, tsaka maganda siyang design, forma, I guess. Ayun. And, meron siyang 4 na modes. Meron siyang eco, uh, meron siyang eco, meron siyang normal, meron din siyang tow, at slippery. So most of the time, kapag gantong city driving lang ako, or normal driving natin is traffic, naka-eco lang ako. Because hindi mo kailangan marangkada palagi. Kumbaga parang stop and go yung traffic, tapos maraming lubak. So parang ganun. Most of the time, eco ako. And matipid talaga siya. Medyo mabagal ako ng kada, pero yun yung purpose nun. Not to burn as much fuel as possible. Kaya yun. Pero once na nag-back to normal ka, let's say, tuloy-tuloy na yung takbo, and or nasa highway ka, you can feel talaga yung difference. Yung mga sunghatak, bumis yung takbo. Tapos kung may hatakan ka naman, merong tow, and kung may snow or madulas yung daan, pwede yung slippery. So, yun. Meron siyang traction control, automatic yung naka-on lagi. Pwede mo siyang off, para suggest not. Sanay ka rin siguro. Stabilize ng takbo rin. Tapos meron din siyang auto hold. So, kapag traffic na medyo inabot ng ilang minutes, you don't have to press on the brake all the time or throughout. So, you just have to step once na medyo matimin to activate yung auto hold. Pwede mo rin siyang i-off, yung auto hold. You just have to, there's an option on the screen where you can off the auto hold ng sasakyan. But I guess, or I suggest not, because you're gonna do it that way, and if it's traffic, you're gonna step on the brake all the
being an auto hold or whatever. Plus, mabububog yung brake mo, I guess. What else ba yung gusto ko dito? Yung ano, parking niya, electronic parking brake. So there's no lever to pull. Yun, I guess. And modern siya. Modern na yung cabin niya compare sa mga Montero, Terra. I'm not, hindi sila sinisalamat. That's not true, I guess. So, siguro kung makita ko modern na yung interior nila, probably gawa sa kanila. Yun nga. Mga pala, I just recently had a PMS for this vehicle. It was December. So if you wanna check out kung how much yung binayaran ko and all that, you can check it out. Yung video, sabi ilalagay ko sa taas. So para mapanood nyo, magka-idea kayo kung gaano katagal yung payments. Magkano binayaran. So aside from that, yun nga, siguro yun ang mga dahilan kung bakit marami tayo nakitang Ford vehicles ngayon. Kasi medyo maganda yung mga feedback. Yan yung 5 years warranty nila. Maganda. Tsaka, yeah, ano sabi, mabilis yung orangada niya. Eh, yan, kung nakita nyo, preno, mabilis din. And masama talaga. Wala akong masasabi. So, ano pa ba? Ayan, kung for example, nag-iisip kayo kung anong kukunin nyo, kung anong brand, Toyota, Nissan, or Ford. May bago na sila ngayon. Kasi 2026 model. Uh, yan. So, compare nyo na lang yung mga nagbago, kung may mga nawala na features or nadagdag. Hindi na ako aware. Pero kung gusto nyong in the best deal, I guess, kung mayroon naman kayong pang down na malaki, go for it. Kasi yung zero down payment. Kasi pag nag-zero down payment kayo, malaki yung monthly nyo. So, kung medyo first time yung mag-port and hindi naman tayo ganun masyadong, well, lagi natin isipin na tayo ay pinagpala at kumikita ng malaki. Pero let's say, reality-wise, di ba? Kung sa tingin nyo mahirapan kayo every month, o sa magiging monthly nyo, kung mag-zero down payment kayo, and kung meron naman kayo na tabi, might as well na mag-down na kayo ng malaki para lumit yung monthly nyo. Diba? Ako nag-down ako dito ng ng 220,000. So yung monthly ko, it's 35,321. So for me, kaya ko siya. Kaya ko siya monthly. So aside from that, syempre, meron pa akong ibang monthly bills, monthly dues, like bahay, kuryente, tubig, pagkain. Diba? Imagine that. Plus yung sasakyan. So imagine nyo kung yung sasakyan nyo, nag-zero down payment kayo. Tapos ang monthly is 40, 45.
plus yung iba niyang pangastos. Siguro medyo mahirap siya for uh, for a middle class Filipino. But if sa tingin nyo, kaya nyo naman, go for it. It's not, I'm not advising you on anything. I'm just basing it on what I have experienced, I guess. So, yun yung kasi naging ano kayo, parang pinag-isipan ko talaga. Nag-zero down payment ako, mura nga. Wala ko lalabas. Pero, malaki yung monthly. So, baka din naman ako mahirap. So, ginawa ko, pinag-ipunan ko muna. I waited for a long time. Once na naka-ipunan na, medyo malaki-laki. Saka ako naglabas. I choose pala yung ano, per 20 ka. Kasi, siya yung pinakamaliit na ano. Kapag nagtanong ako sa ibang kaso, wari ko, ito dinown ko, magkano monthly. Compare sa iba, siya yung pinakamaganda yung pinakamagabang monthly. So, malayo sa akin, pero I don't care about that. All I care is about yung monthly ko. Nagtatawa ko, bakit iba yung presyo? Siguro depende sa lugar, or depende talaga sa lugar. Probably if it's a business area or district, siguro mas mahal. Hindi rin eh. Yung pinagtanungan ko lang iba, ano, hindi naman siya ganun, hindi naman siya sa high-end na lugar. I don't know what's the story behind that. Pero yun yung nangyayari. And 1 year of owning this, whatever rest of this, masaya ako kasi. Yeah, maporma siya, ma-reliable, kahit saan siya dalhin. Hindi niya ako binibigo. Kahit yung paahon talaga na walang buwelo, pare, pag ano, ahon ka kaagad, tapos paliko, wala, panis. Kaya-kaya. Suggestion. Um, ano pa ba? Yeah, kompleto na to eh, actually. Mayroon siyang wireless Apple CarPlay, Android Auto, um, may cruise control. So, pagka malayo ang biyahe, you can just choose whatever speed you want para hindi ka na nakahapak. And matipid siya I've experienced once na dinala ko to dati sa Batangas, nakaano ako. Matandaan kung 21 or 29 kilometers per liter. So, matipid talaga siya. So, pinatakbo ko lang siya ng mga ano, naglalaro sa 80 to 100 to 120. Reliable. Also, I want to talk about why I choose the white color. I'm not sure if you can see it. I have a white vehicle here. Para sa akin, hindi naman siya mahirap i-maintain. Madali nga eh, kasi once na may bird droppings or any kind of stain, makita mo kagad. So, matatanggal mo kagad siya. So, depende na lang sa sipag mo magpunas. And, for example, may maliit naman siya. Mari, may nagtuluan lang ng nagbuta ng konti. Makikita mo kagad. Kahit maliit na dilaw lang, makikita mo kagad, matatanggal mo siya. So, there's a little chance na mapabayaan mo siya. And, masira yung pintura mo. Unlike sa siguro gray, kita rin naman. Siguro mga black